taglagas ng panahong yun. Nagiging hunter? Oo! Kung ano, naalis ka na dito? Oo! Bakit? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit? Dahil meron akong gusto makamit. Gusto makamit? Oo. Sabihin mo naman sa akin kung ano yun. Shin! Shin! Sandali lang! Gusto kong makamit? Kung iniisip mo na kilala mo na si Jinprix, maghanda ka dahil sa video na ito tatalakayin natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinakahinahanap-hanap na bahagi ng Hunter x Hunter lore, ang pagkakapasok ni Jing sa Hunter exam. Bagamat kakaunti ang opisyal na detalye sa manga, may isang underground theory mula sa isang hindi nagpakilalang mangaka sa isang private forum, isang matagal ng tagahanga ni Yoshihiro Togashi na nagmumungkahi ng nakakagulat at solid na backstory. Hindi ito kumpirmado, oo, pero tulad na nangyari sa alternative backstory ni Hisoka na kalaunan ay kinilala rin ni Togashi, posible ring ang teoryang ito ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa inaasahan natin. At dahil kayo mismo ang humiling nito, ngayon ay bubuksan natin ang mahiwagang kabanatang ito, ang teoryang backstory kung paano mag-isang ipinasa ni Jinprix ang Hunter exam at kung paano niya nabigla, natahimik at tuluyang namangha ang mismong mga examiner. Pero bago tayo tumuloy sa kwentong to, maaari bang makahingi ng isang like, isang pindot lang, pero napakalaki ng tulong para sa aking channel. Okay, handa na? Simulan na natin! Pagkaakyat pa lang ni Jing sa barko, ramdam agad ng kapitan ang kakaibang presence niya. Tahimik pero sobrang alerto sa paligid. Tahimik ang barko pero ramdam ang tensyon. Lumapit ang kapitan. Seryoso ang mukha. Sabi niya, dadaan tayo sa ruta kung saan may mga halimaw sa dagat. Mag-ingat kayong lahat. Hindi ito simpleng bagyo. Ito ang unang pahiwatig ng magical beast na nagbabantay sa daan papunta sa Hunter exam. Sa kalmadong dagat, may kakaibang kislap mula sa ilalim. Umangat ang isang nilalang na parang jellyfish, gawa sa malakristal na liwanag. Ngunit kakaiba rito, ang itsura nito ay naiiba depende sa nakatingin. Habang si Jing ay nakikita ang tunay na anyo, isang lumulutang na jellyfish. Ang crew naman ay biglang nakakita ng isang magandang babae, nakangiti, kumakaway, parang inaakit sila papalapit. Walang pag-aatubili, dalawang crew ang lumapit at nahulog sa ilusyon. Parang hinihila ng babaeng nakikita nila. Paglapit nila sa railings, humawak ang illusion beast sa ulo nila gamit ang tentacles. Nagpadala ng psychic shock at bumagsak ang dalawa. Nanginginig, parang kinain ng malay. Gumulo ang lahat. May sumigaw, may nagtatakbuhan. Si Jing lang ang kalmado. Narinig niya ang mga crew na nagwawala. Tulungan niyo yung babae, nahuhulog siya. Alam ni Jing ang totoo, walang babae, walang tinutulungan. Sila ang nahahatak sa bitag. Hinila ni Jing ang fishing rod niya, kumilos ng mabilis at eksakto. Isang mabilis na hagis, kinawit ni Jing ang tentacle ng halimaw at hinila ito palayo sa barko. Winasak-wasak ang ilusyon sa lahat. Nang mawala ang illusion field, ang magandang babae ay biglang naging nakakatakot na jellyfish beast. May nag-aalab na core at umaalon na psychic energy. Matapos maitaboy ang beast, lumapit ang kapitan kay Jing. Hindi dahil ito ay bahagi ng preliminary exam, kundi dahil gusto niyang maintindihan ng bata. Bakit gusto mong maging hunter? Diretsyong sagot ni Jing, may hinahanap ako, pero hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano. Tapat, simple, sapat na para makita ng kapitan ang tibay ng loob niya. Matapos ang ilang sandali, tahimik ulit ang barko. Pero biglang nagsigawan ang mga ibon sa itaas. Napatingala si Jing, habang ang iba ay nagtataka. Parang naiintindihan ni Jing ang babala ng mga ibon. Sabi ni Jing, maganda kayo, may paparating, malaki to. Umangat sa ilalim ang isang napakalaking sea monster, parang kraken na may daang malalaking mata. Kumikislap sa bawat kidlat, halos hindi makahinga ang mga tao sa takot. Pero si Jing, imbis na umatras, mas lalo pang tumalim ang tingin. Sa gitna ng daang-daang malalaking mata, may napansin siyang isa, maliit, halos hindi makita ng ordinaryong tao. Kasing laki ng butil ng kalamansi. Yun ang tunay na weak point ng halimaw. Sumigaw ang kapitan. Sa mata,
nakita ko na ang nilalang na yan noong nagsisimula pa lang ako. Doon ang weak point sa mata. Pero sa daming nagtangka, walang ni isa ang nakatalo bukod sa taong tinutukoy ko. Ang crew nagpanik, ang barko halos madurog sa tentacles. Pero si Jing tahimik lang, nakamasid, nakakalibrate ng timing. Binabasa ang galaw ng halimaw parang nakikipag-chess sa bagyo. Hindi yung malalaking mata, sabi niya. Hinawakan niya ang railings at biglang sinabing yung pinakamaliit. Nanlaki yung mata ng kapitan. Tumakbo si Jing, umiwas sa tentacle at ginamit ang mas bilang pihitan ng momentum gamit ang kanyang fishing rod. Sumugod sa alon papunta sa magical beast, umikot sa ere at tinarget ang microscopic eye. Boom! Diretsong tumama. Nagliyab ang loob ng halimaw. Namatay ang liwanag sa lahat ng malalaking mata at sa isang iglap, nagbagong anyo ang malaking pugita. Naging maliit at kakaibang itsura na pugita. Imbis na patayin ito, hinayaan ni Jing na lumubog ang buong magical beast pabalik sa kailaliman. Tahimik, walang makapagsalita, isang aplikante pa lang si Jing, pero tila isang buong squad ang napalitan ng presensya niya. Napabulong ang kapitan, taga Whale Island, posible kayang napahinto siya. Tumahimik, pinili na lang niyang obserbahan ang batang may aura ng isang natural born hunter. At dito nagtatapos ang preliminary phase ni Jing Prix. Isang laban pa lang, pero ramdam mo na kung bakit siya kinakatakutan at iginagalang sa buong mundo. At kung gusto mo pa ng part 2, i-like mo na ang video at i-follow mo na ang Mr. Salaysay para sa mas marami pang kwento. At syempre, kung Hunter x Hunter Theories ang hanap mo, subscribe ka na sa YouTube channel nating HXH Theories PH. Isusunod na natin ang part 2. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.